Lahat. Ayan. Ayan. Nabati na ba ang katabi? Okay. Um, bawat generation may tawag, di ba? Sabi, meron tayong baby boomers. Meron ba rito, baby boomers? 1946 to 1964. Pinanganak doon. Wala? Generation X, 1965 to 1980. Meron na? Okay, syempre. Okay. Millennials or Generation Y, born 1981 to 1996. Taas kamay? Okay. Totoo ba yan? Uh, Generation Z, 1997 to 2012. Wow. Sige na nga. Generation Alpha, 2013 to 2024. Meron? Baka nasa labas. And Generation Beta, 2025 hanggang 2039 daw po ang generation na yan. Pero sa umagang ito, dalawang generation lang po ang pag-uusapan natin. The present generation and the next gen. So, yan po ang title ng ating reflection sa umagang ito. Next generation or next gen. Father God, maraming salamat po. Dahil kayo po ang Diyos ng salin lahi. Mula sa aming ninuno, kayo na po ang Diyos. At hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng aming buhay, sa aming mga anak at kaapu-apuhan, kayo ay Diyos na hindi magbabago. Kaya sa umagang ito, naniniwala kami na kayo po ay naririto sa kalagitnaan namin na siyang magiging totoong tagapagsalita at totoong tagapagturo. Kaya buksan mo po ang aming mga puso't isipan, ihanda niyo po kami at maging totoo, buhay at makapangyarihan nawa sa aming mga sariling pananampalataya ang mga bagay na ituturo niyo sa amin sa umagang ito. Sa inyong kapurihan, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Judges 2:6-10. When Joshua dismissed the people of Israel went each to his inheritance to take possession of the land. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great work that the Lord had done for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110 years. And they buried him within the boundaries of his inheritance in Timnath-Heres, in the hill country of Ephraim, north of the mountains of Gash. And all that generation also were gathered to their forefathers. Ano pong background ng mga verses na binasa natin? Itong mga Israelita, nung papasok na sila sa Promised Land, pinaghati-hatian na nila yung mga lupain. So they possessed the land that they inherited. Natapos na ang paglalakbay nila sa wilderness. And at last, nandun na sila sa promised land. At nagkanya-kanya na sila ng hatian sa mga lands. Kung titignan natin, mukhang all is well. Kasi sabi dun sa verse 7, the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua. So yung buong panahon ng buhay ni Joshua, pagpunta nila sa Promised Land, and after Joshua, yung mga nag-outlive pa kay Joshua, sabi doon, lahat, they serve the Lord. Okay? So parang maganda, no? Because there was a long time and long line of people na nag-serve sa Panginoon. Okay? Sa verse 7, makikita natin doon gaano katagal. Si Joshua namatay ng 110 years. Tapos, meron pang mga sumunod sa kanyang elders. Lahat ng yon, yung mga nakakita ng mga wonderful works ng Panginoon, kung paano sila inilabas sa Ehipto, iniligtas, at hanggang dinala na nga sa Promised Land. Sa verse 10, at lahat ng generation na yon, mula kay Joshua and the elders who outlived him, they were gathered to their fathers. So sabi, namatay sila nang sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Okay, di ba? Parang maganda. Kasi buong buhay nila, naglingkod sila sa Diyos. Pero, kung itutuloy natin yung
part 2 ng verse 10, the following verse, may parang pinapakita na may sobrang mali sa mga pangyayari. Ano po ba yun? Ituloy natin yung Judges 2 verse 10. And all that generation also were gathered to their fathers. And there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. So, buong buhay nila, naglingkod sa Diyos. Kaya lang, meron daw, arose another generation. Ang problema, hindi na nila kilala ang Diyos. Hindi na nila alam yung mga gawa ng Panginoon. Sa Message Bible Version, verse 10 din, eventually, the entire generation died and was buried. Then another generation grew up that did not know anything of God or the work He had done. So entire generation ni Joshua and the elders namatay, nilibing. Another generation came, hindi kilala ang Diyos at hindi alam ang kanilang mga ginawa. Tignan po natin sa ang Biblia Pinoy version, sa verse 10. Nung mamatay na lahat sa generation ni Joshua, hindi nakilala ng mga sumunod na generation si Lord. At hindi na rin nila alam yung mga ginawa niya para sa Israel. So nakita na natin yung mali. Nakita na natin yung problema. A long line of people, a whole generation who served the Lord and successfully, if I may add. Ang galing ng kanilang binuhay na paglilingkod, pero they failed big time. Saan? In teaching and preparing the next gen. Yung next generation. They failed in passing on their faith. No, sa pagpapakilala sa Diyos na sinamba at pinaglingkuran nila. Ngayon, para ma-realize natin yung scope, gaano kalaki yung failure nila, balikan natin, ano ba yung huling bilin ni Moses sa kanila, no, during the final addresses of Moses dun sa generation, bago sila pumasok sa Promised Land. So, kasi si Moses hindi nakapasok, di ba, sa Promised Land. So, bago pumasok yung mga Israelita, binigyan niya ng huling habilin. Sabi niya, kayo napapasok sa Promised Land, ito ang inyong instructions. Deuteronomy 6:6-9. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Napakalinaw ng pinapagawa sa kanila. Napakalinaw ng bilin ni Moses sa bagong generation na papasok sa Promised Land. Ano yun? They were commanded to internalize God's laws. Diba? Sabi, these commandments I give to you are to be on your hearts. So dapat daw, internalize. Sa Tagalog, isa puso. Isa puso nyo ang mga batas ng Diyos. Number 2, to pass them continuously and actively to their children. So tuloy-tuloy, actively. Kaya nga sinabi, kahit anong ginagawa, napaka-specific, sabi nung verse. When you sit, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. So di ba yun ang sabi sa verse 7? Continuously, actively. Kahit anong ginagawa, dapat tinuturo. Every experience, kasali ang pagtuturo, no? At pagpapakilala sa Diyos. So actively, continuously, and to display them visibly in their daily life. Ano sabi? Tie them as symbols. Bind them on your foreheads. Write on your door frames. Kailangan mag-create sila ng visible reminders to emphasize God and His works. Yung bang kahit saan ka lumingon, maalala mo, ay may Diyos. Kahit saan ka pumunta, no? Sabi nga, ibalot, itali, di ba? So, ganun ang instructions, no? It meant that their faith should saturate every public and private space as much as possible. Hindi subtle.
dapat, sa totoo lang, kung gagamitin natin yung ating everyday word, dapat OA. OA, ang pagpapaalala, ang pagtuturo, no, ang pagsalin ng knowledge of God sa mga bata, no, sa mga next generation. Dapat OA ang effort to teach the generation that will follow them. No? Kasi dapat walang exception, no? Kahit saan, kahit anong ginagawa, kung pwedeng itali sa kamay, itali sa noo, isulat sa mga doorposts. Kaya nga, di ba, yung ibang mga bahay, may mga verses na nakalagay. No? Kasi parang, iba nga kahit sa CR di ba? Kahit habang nagmumuni-muni ka ron, oh, God is good. Di ba? Maaalala mo kahit anong ginagawa. Dapat, yung effort, todo. Hindi nila gustong mag-leave ng chance na may makalimot, na may Diyos, at na kayang gumawa ng mga kahangahangang bagay. So, sa totoo lang, that generation, yung pumasok sa Promised Land, they were given a firm and clear directives. Ang linaw ng direksyon, ang linaw ng bilin. They were assigned a purpose. Ano yon? To teach the next generation. Can everybody say it with me? Teach the next generation. Sadly, that did not happen. No? Kahit na ang linaw-linaw na nung bilin, no? Kayong mga papasok dito sa Promised Land, eto ang gawin nyo. No? Moses' final address. Pagkatapos mamatay ng generation nung pumasok sa Promised Land, yung next generation after them that rose, no? After them, lagi nating ini-emphasize, they did not know the Lord and His works. So ang result, yung generation na yon na umusbong na hindi nakakakilala sa Diyos, they began worshiping local idols, no? Worshiping gods like Baal. Meron silang repeating cycle of defeats. Kaya nga nagkaroon na ng rise of the judges. Kasi sunod-sunod na yung kanilang mga military defeats. So, ang tanong ngayon, it's our turn. Okay? It's our turn na binibilinan. Kayo, tayo, na generation ngayon, parents, grandparents, titos, titas, no? Lahat ng merong kayong may influence na mas bata sa inyo, meron tayong responsibility. What are we doing to ensure that the next generation after us will still know God? O enjoy na tayo sa paglilingkod natin? No? Kontento na tayo sa ginagawa nating ministry. Nakakalimutan natin, may mga susunod. No? What are we doing? If we look at the present and budding generation, ano bang magiging comment nyo? Kasi may mga naririnig ako, iba ni mga kabataan ngayon, parang less and less godly na. No? Naririnig nyo ba yon o naiisip nyo rin ba yon? Bawat dumarating o umuusbong na generation, parang nababawasan ng pagiging mga Diyos. No? May mga nagsasabi nga, ibang-iba na ang mga bata ngayon. May mga nagsabi na ba nito? O narinig nyo na ba to? Ibang-iba ang mga bata ngayon. Ang dami ng pasaway. Ang dami ng di magalang. Hindi marunong magmano. Kailan sabi mo pa, mag-bless ka. Mag-bless ka. No? Pag di mo sinabihan, di ba? May mga ganon. Yung iba nahihiya magpo at opo. Okay? But if we will be truly honest, ilan ang mag-agree na kaya iba ang mga kabataan ngayon ay ang kakulangan ng mga elders, ng mga parents. Kung makapag-judge tayo, mga bata ngayon, mga pasaway. Pero kung titignan natin, teka, may pagkukulang ba ako? Bakit sila ganyan? Bakit nababawasan ang values, ang character? Baka may pagkukulang yung mga naunang generation sa kanila to teach them. No? Sa totoo lang, sabi nga, ang mga nagbabago naman talaga yung mga magulang. Iba yung training ng magulang noon sa mga magulang ngayon. Lalo na yung mga nahirapan noon. Mga anak ko ngayon, hindi ko pa hirapan. Hindi ko pararanas sa kanila yung grabing pagpalo sa akin ng nanay ko, ng tatay ko. 'Di ba? Totoo?
Totoo yun. Yung mga hirap, mga sacrifice, gusto nila, sarap buhay ng mga bata ngayon. So sa totoo lang, ang nagbago, yung paraan ng pagpapalaki ng magulang. 'Di ba? Dati, kami noon, kakalampagin talaga pag araw ng linggo. Hindi ka pwedeng aantok-antok. Kahit puyat ka, gising. Linggo ngayon. Pupunta sa church. Okay? Ngayon, naku, antok pa anak ko. Nag-ML siguro kagabi. Oh, nag-TikTok siguro, kaya napuyat. Sige, tulog ka pa, bebe. Diba? Next week ka na magsimba. Okay. Kaya nga kung susundin natin yung directives ng una, dapat OA. Alin? Yung pagtuturo, yung pagtitrain, yung efforts, no? Para sa next gen. Hindi pwedeng petiks-petiks. Sabay na lang, hindi pwedeng sabay na lang sa agos ng mga modern way of raising up the next gen. Kasi di ba, pati ngayon yung mga batas, iniiba na. Yung modern discipline ngayon sa ibang bansa, nakakagulat, nakakashock. Meron akong masyadong binibigyan ng liberties and freedom yung mga bata. No? Meron akong napanood na video. Yung teacher, tinatawag niya yung attendance, yung pangalan. No? So, nakalimutan ko lang yung pangalan pero this is a true story. Sabihin na lang natin yung pangalan, Abby. Abby, walang sumasagot. Abby, hindi pa rin sumasagot. Tapos sinignan niya, sino rito? May nagsabi ng kaklase, siya po yun. Ba't hindi ka sumasagot? Sabi po, meron kaming freedom and the right to choose our identity. And I choose to be a cat. Sabi niya, pusa po ako ngayon. Hindi po ako si Abby. Na dumating, dinala sa office yun. Grabe. Kasi nga, may freedom daw sila to choose kung sino at ano sila. Meron pa. They are taught in school. No? At I'm sure naririnig nyo na rin ito. They have the freedom and the right to choose their gender. Yung mga bata ang pinagde-decide. No? Kung ano yung desisyon ng bata, sila ang bahala. At hindi pwedeng pakialaman ng mga magulang. Kasi may karapatan daw ang mga bata mamili. Are you aware of this? Have you heard of this? Totoo, di ba? Kaya nga merong isang estudyante, I think 11 years old that time, sabi niya sa parents niya, dahil may right ako, babae siya, gusto ko maging lalaki. At sabi po ng mga teachers ko, you can do nothing about it. Suportahan nyo na lang ako. So, nagpa-opera siya. Pinatanggal ang mga, kung anong nagiging babae siya. So, yung kanyang, you know what I'm saying. No? Kaya lang, eto, pagdating ng kanyang later teen years, mga 16, 17, nagising siya. Babae ako, gusto ko magkaanak. And alam nyo, sa isang forum sa UN, nag-speech siya. Sabi niya, babae ako. Pinanganak akong babae. Ngayon gusto kong magkaanak, hindi na pwede. Kasi napa-opera na niya, napatanggal na. Sinisisi ko ang mga magulang ko. Kasi bata ako noon anong mali ko sa tama't mali? Dapat pinigilan niyo ako. Sabi niya sa magulang niya. Dapat kayo, kung kailangan sabunutan niyo ako, hilahin niyo ako palabas, dapat kayo ang nagsabi sa aking mali iyan. Ba't niyo ako pinayagan? What do I know at that age? So it was a true tragic story. Bakit? Masyadong petiks ang magulang. Dahil ba, sinabi sa batas, ganun na, sino ba nakakaalam ng tama at dapat? Mga magulang dapat. Diba? Dapat ipaglaban nyo yun. Ituro sa mga bata. Kahit anong sabihin ng batas, we know what's best. We know what is right. Lalo na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Dapat doon natin sila ginaguide. No? Because the example we set is not only a personal decision,
na akala natin tayo lang ang maaapektuhan. Sa totoo lang, it's going to have a flow and effect to our children, to their children, and to their children's children. Tandaan natin ito. What one generation finds optional, the next generation will find unnecessary. Can you repeat that with me? What one generation finds optional, the next generation will find unnecessary. Internalize nyo yan. Anong ibig sabihin nito? If one generation tayo, if we find Sunday worship or as church day an optional thing, no? Pag sa tingin natin optional yon, pwedeng umattend, pwedeng hindi. Yung susunod na generation sa atin, they will find Sunday worship to be unnecessary. It will appear and look as if it is unnecessary. Kapag ang pinapakita natin sa mga sumunod sa atin, optional lang, pwede mag-church or hindi. Yung mga susunod, sa susunod hindi na nila iniisip na, ay, hindi naman importante yan. No? Hanggang sa parating ng mga panahon, wala na talagang halaga. If we find tithing and giving optional, the next generation will look at tithing and giving as unnecessary. You know? Kaya kailangan sa atin nakikita yon. No? O kailangan may i-give. Kailangan may tithes. Sabi ng Word of God. Di ba? Yung mga ganon. Kasi kung ano yung optional sa atin, yung susunod na generation, unnecessary na. When we find fellowship or having a ministry as optional, again, the next generation will find it unnecessary. Ano bang nakikita nila sa atin? Yung mga mas bata sa atin. Do they see us na Sunday worship optional, tithing, being kind to people, selective, no? Visiting parents, old grandparents, optional, pag may time lang? Naku, yung mga susunod na generation, pag sila na yung tumanda, lumaki, hindi ka nadadalawin. Kasi hindi nakita sa'yo na, dapat pala, ang mga lolo't lola, dinadalaw, tinatawagan, kinukumusta, binibilan, binoblow out, pinapasyal. Pag nakita nilang optional yon, nakikita nila pag may spare time lang, pagdating sila na ang matanda, alam na. No? Kasi, yung values nun, it will keep on lessening, lesser and lesser in value and importance, hanggang umabot na sa wala na talaga silang halaga. Kaya napakahalaga kung ano yung gusto natin talagang ituro sa kanila na alam nating mahalaga at tama, ngayon pa lang pinapakita natin. No? Nagsiset na tayo ng example. Ang tanong, what are we doing to prepare and groom the next generation? And what are we doing to ensure that the next generation will still know God and His works? And how are we committed to fulfill our purpose in preparing them? No? May mga tumatango-tango. Pero ang tanong, kaya ba nating mag-commit? No? Na i-train sila. I-share ko sa inyo yung panalangin ni David sa Psalm 71:18. Even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation and your might to all who are to come. Yung clear mission niya sa buhay bago siya mamatay. No, sinasabi niya, bago ako mamatay, no? Or wag mo kong payagang mamatay, Lord, hanggang hindi ko na-declare ang kapangyarihan mo to the next generation. No? And God's might to all who are to come after Him. Sana ganito ang prayer natin. No? Tapos makikita natin sa Acts 13:36, na when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Ano ibig sabihin? Di ba, unang panalangin niya, huwag mo muna ang kukunin, Lord, hanggang hindi ko pa nasasalin sa next generation. At ang sabi rito, nung na-serve niya na ang purpose in his own generation, he fell asleep. So after he fulfilled and served God's purpose in his own generation, did he die? Dun lang. Para dun ba tayo nabubuhay? Malinaw ba sa atin na kaya tayo nabubuhay is for that purpose?
to prepare the next generation. Lahat tayo, basta merong someone under us or under our influence, we are a leader. No, and leadership, whether at home, church, or family setting, leadership is dying with your hands empty. Bakit? Kasi yung laman dapat ng kamay mo, what you had was passed on to someone. Ang totoong leader, ang totoong may influence, mamamatay siya ng walang hawak. Kasi ipinasa niya to someone. Isinalin. No? You know, we've got to pass it on. We have to share what we have heard. Kaya nga natutuwa ako, sabi ni Pastor Jonathan, nasa program daw yung mga outline or mini outline para pwede nyo maituro sa iba. Diba? Para hindi lang sa inyo. Okay. So, what a wonderful way, no? Simple and practical way to ensure na pwede nyong ma-share ito. No? Share what we have heard, teach what we have learned, multiply what we have received. No? It does not matter how great your achievements were o kung gaano karami, ano ba to? I forgot the Tagalog term, no? Yung matayog, ayun, gaano katayog, yung inyong naabot o natutuhan. If you were not able to pass it to someone, no? Kahit gaano ka profound, kalalim, sabihin nyo, ang galing, ang ganda na natutuhan ko. But if you fail to pass it on to someone, success without a successor is a failure. O sabihin nyo nga ng may feelings, success without a successor is a failure. So ang conclusion and challenge sa atin ngayong umaga, do we have someone now? Meron ba tayo that we are teaching, mentoring, discipling? No? Meron ba tayong preparing someone na pine-prepare natin to follow our lead or even to take our place? No? Dapat meron. No? Kayo po, madam, baka meron kayong tinuturo ang young woman perhaps ng inyong sikreto ng pagtuturo, ng pagluluto, ng pagpe-preside, kasi ang galing mag-preside ni ate, no? Meron ba kayong tinitrain na sinishare nyo yung recipes, mga kitchen hacks? Sabi nga sa inyo, hindi kailangan sobrang malalim o matayog eh. Basta kung ano yung meron sa'yo na pwede mong i-pass on, no? O baka naman, ang mga recipes ko, dadaling ko until I die. Diba? Babaunin ko sa akin. Walang makakaalam ng timpla ko ng adobo. Ako, napakalaking tragedy naman nun, diba? Sayang. Diba? We have a responsibility. Yung generation nun, at ngayon pinag-uusapan natin tayong generation ngayon. We have a divine duty to teach the next generation after us. Ano sabi ni David? After he fulfilled the purpose of his generation, he fell asleep. Doon lang siya namatay. Tayo ginising kanina, di ba? Bawat araw na tayo ginigising pa, it reminds us that we still have a purpose to fulfill. Hindi ka ginising lang sa kung anong dahilan. Wala lang. May purpose kaya ka ginising pa ulit ni Lord kanina. May tuturuan ka. Maghanap ka ng mamimentor, ng madidisciple, ng mapapasahan ng alam mo. Habang ginigising pa tayo ng Diyos bawat araw, binibiyayaan pa tayo ng dagdag na buhay, meron pa tayong mission at purpose. And that is to teach, train, and disciple the next generation. Are we teaching the next generation? You know, including our mistakes, isama nyo na. Diba? Kasi, para hindi na nila pagdaanan. Diba? Matuto na sila ron. Let us not commit the mistake of Joshua's generation. Huwag nating ulitin. Are you a successful family man? Pero nagfe-fail kayo para i-train yung son ninyo para maging best family man din. Baka nag-enjoy lang kayong okay kayo. Pero dapat, tinuturuan nyo yung anak ninyo paano gawin yon. Who do you have now?
na tinitrain, teach, disciple, and mentor. No, kung meron ba kayong taong ganyan na ang pinagpe-pray nyo kagaya nung psalmist na, Lord, wag niyo po muna ako kunin hanggang hindi ko pa nasasabi, hanggang hindi ko pa natuturo sa Kanya, hanggang hindi ko pa siya natitrain. Pwede ba, Lord? Wag mo muna akong kunin hanggang hindi ko pa naipapasa. No? Hanggang hindi pa kita naipapakilala sa kanila. No? Parents and the present generation, let us recommit ourselves to do our best. By the grace of God, to teach the next generation about His love, teachings, His ways. Amen po ba? And that is our prayer this morning. As long as we have breath, in Jesus' name, amen.